departamento ng gobyerno ang dawit umano sa isa pang anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan na minaobra din daw ni Janet Lim Napoles. Handa na raw i-detalye ni whistleblower Ben-Hur Luoy ang umano'y modus na ito ng dati niyang amo. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Inihahanda na ng pork barrel scam whistleblower na si Ben-Hur Luoy ang kanyang sworn statement kung saan idedetalye niya naman ang scam na pinasok din daw ni Janet Lim Napoles kasabwat ang ilan pang mambabatas gamit ang special project funds ng Kongreso. Tulad sa pork barrel fund scam, may hawak daw si Luoy na listahan ng lahat ng mambabatas na nakinabang din daw sa isa pang scam na ito ni Napoles. Mala pork barrel scam din daw ang modus pero ang pondong ginamit ay mula sa congressional insertion at hindi PDAF. Ang congressional insertions ay mga dagdag na proyektong pinopondohan sa ilalim ng national budget, hiwalay pa sa PDAF ng mga mambabatas. Isinisingit ito ng mga mambabatas sa General Appropriations Act bago pirmahan ng Pangulo. Basically the same modus na may kakausapin na implementing agency at kapag nandyan na yung pondo, susulatan yung implementing agency na dito nyo i-release, dito nyo sa mga NGOs na ito i-release yung pondo. Kasi sila ang aming partners. Sabi ni Justice Secretary Laila De Lima, 3 departamento ang dawit sa scam na ito na nagsimula noong 2004 hanggang taong 2012. Pero tumanggi si De Lima na pangalanan ang 3 ahensya. Nang tanungin kung may mga mambabatas na dawit sa bagong scam na napangalanan na noon sa unang batch ng pork barrel scam cases, sagot ni De Lima, may ilan-ilan akong napansin na dati na kasama sa first batch. Merong iba na hindi pa. ang Disbursement Acceleration Program Fund kaya posibleng napakinabangan din ni Napoles? Yung DAC, ma'am, na gamit din po, is yung possibility, is that part of the investigation also? Kanina, hiniling na ni dating Iloilo Representative at dating TESDA Director General Augusto Sijuco sa Korte Suprema na magpalabas ng gag order para pigilang makapagkomento pa si Pangulong Noynoy Aquino at iba pang opisyal ng gobyerno tungkol naman sa DAP. Sabi ni Sijuco, subjudice ng maituturing ang naging speech ng Pangulo kamakailan kung saan niya dinepensahan ang DAP dahil nasa Supreme Court na ang issue. Pero sabi ng Malacanang, gusto lang ng Pangulo na liwanagin ang issue. Hindi rin daw ito makakapigil sa kanilang planong dialogo sa publiko. Sa pananaw po namin, hindi naman dapat yan makapigil doon sa proseso. Pero muli, ipapaubayan na lang po natin sa Korte Suprema ang pagpapasya hinggil dyan. Bukod sa gag order, hiniling din ni Sijuco na pagpaliwanagin ng Korte si Budget Secretary Butch Abad. Una nang iginiit ni Abad na walang irregularidad sa pagpapatupad ng DAP. Sa Lunes na ang oral arguments na itinakda ng Supreme Court tungkol sa DAP. Lia Manyalak del Castillo, nakatuto, 24 oras.